Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Marami ang hindi nakakaalam nito na noong nakaraang 2024 ay nabayaran ni PBBM ang ating utang ng ating bansa. 1.9 trillion pesos ang inutang natin noong nakaraang 2024 at ito'y nabayaran hindi umabot ng isang taon. 11 months lamang ay nabayaran kaagad ito ni PBBM. Paano ba ito nabayaran at paanong nangyari? Kasi ang mga nakaraang presidente sa Pilipinas ay hindi talaga nakapagbayad ng kanilang mga utang, kaya lumubo ang ating utang. Tanging si PBBM lang ang nakapagbayad ng isang taon na utang natin sa Pilipinas. Well, narito ang ulat, courtesy sa atin ng ating ka-vlogger sa iyong araw. Hindi na may tatago ang galing ng ating Pangulo. Paano nga ba nabayaran ng gobyerno ang 1.95 trillion na utang sa loob ng 11 na buwan? Oo mga kaibigan, isang mainit na update mula sa Philippine Star ang ibinalita patungkol sa napakagandang balitang ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund. Following the veto of 194 billion peso line items deemed inconsistent with the administration's priority programs. Mula sa Philippine Star News, hot update. Sa gitna ng patuloy na pagbangon ng ekonomiya, isang nakakagulat na balita ang bumulaga mula sa Bureau of the Treasury. Ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakapagbayad ng tumataginting na 1.95 trilyong piso na utang mula Enero hanggang Nobyembre noong 2024. Pero paano nga ba nagawa ito ng gobyerno sa kabila ng tila napakaraming hamon na kinakaharap ng bansa? Kaya nga mga kababayan, nakapagtataka paano nga ba nabayaran ni PBBM ang daming kurakot sa ating di ba? Maraming gumagawa ng project na hindi natatapos sa kanilang mga rehiyon. Ang ating we're talking about sa mga di ba? Sa mga matataas na ranggo na opisyal ng gobyerno. Ganun naman talaga 'yon. Kaya sa bawat taon ay meron tayong budget na trilyones sa bawat taon. National budget 'yan. At lahat ng nakaraang presidente ay wala talagang nakapagbayad ng utang niya, hindi yung utang ng lahat. Hindi ibig sabihin na babayaran ni PBBM ang lahat ng utang ng presidente sa Pilipinas. Ito na nga'y lumubo na ngayon ang utang natin. At nasa 14 trillion na ang utang natin. Pero hindi bali kasi nakapagbayad naman tayo ng almost 2 trillion pesos noong 2024. At ngayong 2025, kapapasok lang naman, nasa kalagitnaan pa tayo ng 2025, ay baka sa November or December ay mabayaran na naman ni PBBM ang ating utang sa taon na ito. Kaya saan ba nanggaling ang ibinayad? Well, marami ang nagsasabi na baka sa tulong ng Marcos Gold, yun yung kaagad ang ma-point, diba? Kasi saan nga naman kukuha ng pambayad? Trilyones yan eh. Mabuti kung walang project ang Pilipinas. Ang dami-daming proyekto, hindi lang yan Mayroon tayong napakalaking military budget sa taon na ito. Dahil nga sa panggugulo ng China ay atin ginagawang moderno ang ating AFP, ang Armed Forces of the Philippines, lalo na ang Philippine Navy. Ay kailangan natin mag-acquire ng maraming itong pandigmang pandagat na mga kagamitan, di ba? Mabuti nga ang Japan ay nag-donate, magbigay ngayong taon na ito ng 6 na destroyers. Malalaki yun na barkong pandigma. Hindi katulad ng binili ni Bongo na frigate galing South Korea na walang payload, walang karga ng mga missiles. Walang kahit isang munition, wala. Kaya yun ay isang issue bakit binili yun? Dahil sa komisyon ni Bongo, kaya mayaman si Bongo. Ngayon, ay marami na tayong bibilhin. Meron tayong bibilhin sa South Korea, o binili na ba? Binili na yata na 20 jet fighters na 5th
generation bagong technology. At trilyones ang halaga nun. Kaya napakagasto ng gobyerno ni PBBM dahil sa meron ding ginagawang mga infrastructures projects, Cavite, Bataan Interlink Bridge, bilyon-bilyon ang halaga. Meron pang Manila Subway, bilyon-bilyon din ang halaga. At meron pang International Airport na bago, bilyones din ang halaga. Kaya nakapagtataka, bakit nakapagbayad si PBBM? Well, balik tayo sa magandang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Ito ang simula ng kwento. Mula sa taong 2023 na may utang na 1.53 trilyon na naitala sa parehong panahon, tumaas ang bayad ng gobyerno ng higit sa isang kapat. Ang karamihan ng pondo ay napunta sa amortization o pagbabayad ng prinsipal ng utang na umabot sa 1.25 trilyong piso. Ngunit hindi rito natatapos ang kwento. Ang natitirang 705.334 bilyong piso ay inilaan naman sa pagbabayad ng interes, isang hakbang na mahalaga upang panatilihin ang tiwala ng mga lokal at banyagang investors. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin ng mga Pilipino? Dito papasok ang sikreto ng pagkilos. Sa likod ng tagumpay na ito ay ang maingat na paghahati ng utang. 77% ng pagbabayad ay napunta sa lokal na creditors, isang estratehiya na hindi lamang nagpapalakas sa lokal na ekonomiya kundi nagpapababa rin ng panganib sa pagbabago ng exchange rate. Ang ganitong taktika ay malinaw na nagpapakita ng masusing pag-aaral at plano ng administrasyon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa numero, kaibigan. Sa mga treasury bonds, retail T-bonds at treasury bills na ginamit, malinaw na ang gobyerno ay may solidong balakid na ipatupad ang mga pangako nito sa mga mamamayan. Ayan, so napakaganda nga ng administrasyon ng Marcos ni PBBM dahil meron siyang napakatalinong ekonomista. Walang iba kundi si ex-senator Ralph Recto. Magaling, kaya sa panahon ni Ralph Recto ay tumaas ang ating economic growth. Pangalawa o pangatlo yata tayo sa buong Asia na biglang tumaas na economic growth ng bansa. Imagine na pangalawa to pangatlo o pangalawa o pangatlo tayo sa buong ang China ay humina ang economic growth ngayon. Hindi ibig sabihin na mayaman ang China ay nalampasan natin sila. Hindi, ang pinag-usapan ay ang economic growth, yung pagtaas ng ekonomiya. Ang China ay pababa na galing na sila sa pinakamataas. Kaya ang tendency ay bababa na ang ekonomiya ng China. Kaya ang Pilipinas ngayon ay tumataas, marami tayong nalampasan. Nalampasan natin ang Malaysia, Indonesia, of course Vietnam, nalampasan din. And then pumangalawa yata tayo sa India. Paki-search na lang sa Google sa economic growth ng Pilipinas ng taong 2024 to 2025 mga kababayan para malinawan kayo. Baka sabihin nyo na gawa-gawa na naman tayo ng kwento. Okay, so napakaganda nga. Hindi ito pinapublicize, hindi nalalaman ng marami. Ang alam ng karamihan, lalo na ng mga DDS, ay ang dami-dami daw utang ni PBBM. Well, kung may utang man si PBBM, ang utang lahat ni PBBM galing pag-upo niya hanggang sa ngayon ay 3 trillion pesos ang utang ni PBBM. Pero nabayaran na ang 1.9, almost 2 trillion, kaya meron na lang mang utang si PBBM na 1 trillion mahigit. So maliit na lang, 'di ba mga kababayan, kaysa yung iba, utang ng utang, si Digong utang ng utang. Walang binayaran ang ibinayad ni Digong ay tubo lamang sa utang ang binayaran, hindi yung principal. Kaya nag-iwan si Digong ng 7 trillion na utang, pinakamalaking utang na presidente sa history ng Pilipinas. Alright, balik tayo kay Sa Iyong Araw. At ito ang lihim na hindi may kakaila. Kung susuriin, halos 99% ng amortization para sa 2024 ay nabayaran na ng administrasyon.
na nagpapakita ng hindi matatawarang disiplina sa pananalapi. Ang pagsusumikap na ito ay nagresulta rin sa 92% na pagbabayad ng interes na inilaan para sa nakaraang taon. Pero hindi ba't dapat ding tanungin, ano ang implikasyon nito sa ekonomiya? Sa ganitong kalaking pagbabayad ng utang, ang bansa ay mas lalong nagkakaroon ng kapasidad na mamuhunan sa mas maraming proyekto tulad ng infrastruktura, edukasyon at kalusugan. Sa bawat kabanatang isinusulat ng Administrasyong Marcos, tila paulit-ulit na sinasabi ng mga datos na ang Pilipinas ay nasa tamang landas. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabayad ng utang, kundi sa pagbuo ng kredibilidad na magagamit para sa mas matatag na ekonomiya sa inaharap. Ngunit ang tanong, ito na nga ba ang simula ng mas maliwanag na bukas? Sana ito na ang simula mga kababayan dahil sa maintain at pataas ng pataas ang ating economic growth. Ang kanyang graphics ay nami-maintain sa itaas. Kaya kung walang mga istorbo, walang nanggugulo sa gobyerno, ay patuloy ang ating paglalawig or pag-sail, di ba? Kapag tayo naglalawig sa karagatan, kapag mayroong bagyo ay tumitigil tayo, di ba? Kaya naantala, ganun din sa gobyerno kapag mayroong mga nanggugulo na naiinggit lamang, naglalaway, gustong uupo pero wala namang magawa, nangungurakot lang, malalaking confidential fund, di ba? Walang mararating ang Pilipinas kapag ganung klaseng mga tao. Sa gobyerno ni Digong, saan ba siya kumukuha ng extra money? Sa mga illegal na sugal, illegal na mga gawain, doon siya kumukuha sa pugo, sa isabong, at kung ano-ano pa na mga illegal, doon siya kumukuha ng extra money. Pero ang extra money ay hindi pa rin ginamit sa Pilipinas. Napunta pa rin sa bulsa, na hindi natin sasabihin kung kaninong bulsa, basta't napunta yon sa mga accounts na hindi ginastos sa Pilipinas. Kaya talagang niloloko tayo. Di ba mga kababayan? Kaya sa mga matang na natiling nakapikit at mga tainga na natiling bingi, ay magising na kayo sa katotohanan. Ang inyong pinaglaban na tao ay hindi magdadala sa Pilipinas sa tamang landas. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat, at sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa aking avid followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.